23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. So kaya nangako ang ating Panginoong Hesus na siya ay muling babalik. So hanggang hindi po siya bumabalik, ang pangako niya ay hindi katulad ng tao na minsan po, minsan hindi, at hindi na natutupad. Ang Panginoon ay isang beses na pangako at salita at yan ay kanyang tutupad. Kaya mapakatatag po tayo sa ating buhay dito sa mundo para ang pagparating ng ating Panginoong Hesus ay nakahanda na tayo. Yan. Kaya huwag mag-alinlangan sa bagay pa po yan na sabi ni Santiago, ang pag-alinlangan para nalong sa lahat. Ibig sabihin, kung tayo ay mapag-alinlangan na tao, hindi ka magiging aangat sa buhay o hindi ka matutupad na yung mga pangarap. Dahil nga sa kung saan kadalhin ng panahon ay doon ka. Kailangan meron po tayo isang salita na kumbaga kung ano ang iyong hangat sa buhay, manindigan mo at pagsikapan mo. At yan ay matutupad mo. Huwag kang magmadai sa agos ng tubig. Diba? Kahit tinataboy ka palayo, tinataboy ka sa kainaman, tinataboy ka sa pagkalulungo. Huwag kang maghihina. Kaya yung sabi dito, mapakatatag ka. Yan. Dahil ang alon ay isa lamang na bagay na tinatakot tayo para panghinaan. Kaya ang tanging kasama po natin ay ang Diyos. Yan. Kaya huwag tayong matakot sa hamon ng buhay. Bagamat may mga pag-aalinlangan, hindi natin maiwasan ang pag-aalinlangan minsan. Pero hindi ibig sabihin, sumusoko ka na sa iyong pag-aalinlangan. Dahil ang pag-aalinlangan minsan ay isang bagay lamang na pagsukat kung mas ano ang iyong pipiliin. Yan. Kaya tuloy lang po mga kapatinan lamang sa ating buhay. Kahit simple lang ang ating mga buhay, simple lang ang ating mga pagkain o mga gulay, mga bagay, at least kumakain po tayo dito at nabubuhay. Yan. Dahil batid natin na yan siguro ang binigay sa atin ng Diyos. Diba? Yan ang binigay sa atin. Kaya sabi ko kanina, mahalaga ay kumpleto ang pamilya. Diba? May kinakain, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya sabi pa po dito sa 24, at sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa. At sa paggawa ng mabuti. So yan po ang isang bagay para mapukaw natin ang damdamin ng iba sa paggawa ng mabuti. Yan, napakaganda po ito na halimbawa tayo at ang ating mga pinupost na video, pinupupo po natin ang ating mga viewers, ang ating kapwa, nagayayan po tayo sa ating mga ginagawa. Yan po yung ating nais na ipaunawa sa ating mga taga-suporta na hindi naman po tayong nag-aayat ng salita ng Diyos. Ang nais po natin ay turuan sila ng mga kabutihan, mapukaw rin ng mga damdamin ng iba, ng kanilang kapwa, na magkaroon ng mabuting puso at makakaulo dito sa iyo na wala ng hindi kapatid. Yan po yung isang malaking kayamanan na may pagkakalobo sa kapwa, yung pagtulong ng pusa na hindi ka na pinaparinggan o ano pa man, kundi nakikita na po yung kalagayan ng isang araw.
Kaya ang pag-ibig ko sa kapwa ay isang paraan kung paano tayo pag-isahin sa pamamagitan ng ating espiritu. Dahil ang espiritu natin ay naglalaman po ito ng pag-ibig. Dahil ang Panginoon Isus ay binuhos niya ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ko talaga ang pinakasinto ng ating damdamin at mga puso. Kapag ginamit mo ang puso mo, ang habag at awa at nangunguna po sa atin. Kaya minsan nagagalit tayo, ngunit sa kabila ng lahat ay na-realize o naisip natin na ang pag-ibig talaga ay walang kapantay. At walang iniipagpapagay na kapalit kapag ito ay ipinagkaloob sa ating kapwa. Sabi ko sa pansin ko, at huwag kalilaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, napakaganda po na sa bawat gawain every Sunday ng kabanalan, huwag po natin pagbabawalan ng ating sarili sa pagdalo ng mga Bible study, di ba? Kasi yan po ay nakakatulong din sa ating sarili yan, sa sarili natin at maging sa ating buong pamilya. So, kaya palakasin po natin ang ating mga kalooban at huwag kamarinig sa pagdalo at pagtupad sa kalooban ng Diyos dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Diba? So, walang silbi po ang ating pinagsikapan dito sa lupa dahil kung yan ay dumating ng Panginoon, iiwan po natin yan lahat. Kaya mas importante pa rin po ang pagtupad sa ating Diyos dahil walang material na bagay. Kung nakamtan mo man ang material na bagay, ngunit na kinuha ang iyong buhay ng Diyos, hindi mo na ito mai-enjoy. Kaya napakalaga ang isang bagay na bago ka pumilos ay sabihin mo muna sa Diyos ang iyong mga desisyon. Dahil kung ito ay pahintungan, ay mangyayari po. Diba, yung lalong-lalo na ngayon, lumalakas ng mga lindol, diba? Kaya nakakatakot po, sabi dito, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan po yung nasusulat din na mga lindol, mga digmaan, nagaganap na po yan. Kaya kailangan po natin magsipag na maglingkod sa Diyos para naman kung dumating na ang ating Panginoon ay lagi po tayo handa. Sabi ko po sa website, kung matapos natin makilala at tanggapin ang katotohanan ay magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang mayanong sa ikapagpapatawan sa ating mga kasalanan. Yan ang po sinabi ko na ibinigay na po sa atin ang kapatawaran ng ating Panginoon Jesus. Binigay na sa atin ang pagpapatawan. Wala na po maiyain pa o ipapako pa ang ating Panginoon para muli tayo tutusin. Pagkos ang katapusan ng mundo. Yan ang po ang pagpalit ng ating Panginoon Jesus. Kaya sa ngayon ay pinagsusumikapan natin na tayo po ay makapaglingkod, makapagbigay ng mabuting bagay sa ating kapwa at sa ating Diyos. Yan po ang pinaka-importante. At sabi nga sa nasusulat, ang ginagawa natin sa kapwa ay ginagawa natin sa Diyos. So kaya ang alin man na mabuti sa paningin natin sa tao, siguro yan ay magiging mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya lagi po natin pagsusumikapan na tayo ay makapagbigay ng kalakasan
makapagbigay ng advice sa ating mga kapwa dahil hindi lahat ng tao ay malakas. May mga tao ang sinusubok sa isip, mga depression at mga stress, mga bagay na nakakapagpahinako sa espiritu ng isang tao. Saan na pakikipag sa ating mga anak, mga magulang, mga kaibigan, kung ano pang mga nangangailangan nila. Dahil lumalayo kasi kapag hindi po nakikita yung karagaan ng isang tao at minsan nagdudulot po ito ng kapawakan at pagsisisi. Kaya ang ating pangangaral ay may kalakit po na pag-ibig sa ating kapwa. Marupok po kasi ang namin mga kapatid, marupok. Pag nakarinig ka ng masasakit na salita, para gusto yung lumayo. Kaya nag-iisip ka doon na lang sa kaibigan ko kasi mas maganda pakiramdam ko kaysa naman doon sa kung saan masyado siyang nasasaktan. Kaya iba-iba po talaga damdamin ng iba. Kaya dapat marunong po tayo magpakiramdam sa ating mga napapalibutan. Kasi may mga damdamin na marunong, may mga damdamin na matigas, na ibig sabihin, marunong po sila umintindi, unawa, makinig, kahit pagalitan, nakikinig. Ngunit may mga tao naman na ayaw nila, sila ay pinapagalitan ng napakarami. So, sabi nga, kapag tayo ay pinag-aralan, lalo ng salita ng Diyos, ibig sabihin may nalilog tayo. Kaya nasasaktan tayo. Kahit na kumampo, kapag narinig ko ang salita ng Diyos, na tinusok ang aking puso, ibig sabihin, ginawa ko at may malalaki. So, yan po ito. Dahil hindi naman tayo pangangaralan at pagsasabihan, tama mo ang ating ginagawa. Yan. So, kailangan minsan ang mga anak ay marunong po makinig sa magulang at tumanggap ng mali. Dahil bagamat magulang mo na nagkakamali, ngunit magulang po natin dapat natin pakinggan sa kanila. Dahil ang iniisip po nila para sa ating ikabubuti, hindi sa ating ikasasama. So kaya isang bagay na pinaparating sa atin ng ating Panginoong Hesus na kailangan huwag mahanapin sa iba ang tunay na kasiyahan ng pag-ibig. Dahil sa uli, babalikin po tayo sa ating pamilya. Dahil yan lang po yung higit na makakatulong po sa atin. Dahil minsan ang kaibigan ay nag-iwan, ngunit ang pamilya ay sa kamatayan ay sasama po tayo sa hirap at ginawa. So kaya maraming salamat po mga kapatid sa araw na ito at ganyan din po sa tahanan ito ay tumatanggap po ng gawain kabanalan sa kanilang mga bahay at ganyan din po tayo maaari po tayo imbitahan kahit saan po pwede tayo imbitahan na kaya natin abutin ng ating panalanan dahil ang nais po natin ay mapigyan ng kasiyahan mga nasa paligid, ganyan din ang mga tahanan ay mabasbasan din po ang salita ng Diyos. Yan po yung ating nais. Dahil pang kalahatan po yung ating nais dito, hindi pang sariling nangyari, kundi pang kalahatan na tayo ay makapagpalakas ng ating kapwa. At makapagbigay po tayo ng kaalaman, makapagbigay ng konting payo, ayon sa diktasyon ng Espiritu po sa ating at sa mga nanangarap. Yan. So kaya sikapin po natin sa araw na ito na naway na-records po ninyo sa inyong isip. Hindi din po sa cellphone na yung na-record yung ating video, maging ang ating isip ay bakit kung napakalaki po ng memory natin, di ba? Kaysa higit po yan sa mga material na bagay na
memory cards na ilang gig lang. Ngunit ang isip natin, wala po itong kapasidad. Hindi po napupul ang ating isip. Kaya sa tuwing araw ng Domingo, natin po natin i-record sa salita ng Diyos. Dahil yan po yung magpapaalala sa iyo. Sa tuwing ikaw ay nanghihina, ipapaalala ko yan sa iyo. Kung kailangan mo ng gabay, ipapaalala sa iyo ng pataway sa Jesus na ganito ang gawin mo. Dahil yan po ang magdidikta sa atin na salita ng Diyos at gagabay sa iyo sa kaman mapunta. So kaya, Panginoon Jesus, sa araw na ito kami po ay nagpapasalamat at nananalig sa iyo ng buong puso. At sa araw na ito ay hihingi po namin ang iyong gabay sa lahat ng mga narito at ang buong pamilya po, bawat pamilya ay inyo po basbasan at pagkaluban niyo po ng pagpapalang espiritual at material maging nakikinig ay pagpalain po sila lahat ng madaanan ng aming video at salita ng Diyos, sila man ay diktahan mo ng kabutihan. So kaya hanggang sa sulpo mga kapatid, maraming salamat.